Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4156. Kung tumanggi sila, hindi lamang ang Black Tortoise King ang mamamatay, kundi ang Black Tortoise Warriors ay haharapin ang parehong kapalaran. Sa isang iglap, lahat ng mandirigma ay nakaluhod. Kahit na ayaw nila, pinili nilang harapin ang kanilang realidad. Nang makita iyon, ang Black Tortoise King ay nabalisa at nagalit. Siya ay naging lubhang masama at ang kanyang paningin ay biglang nagdilim habang siya ay nahimatay. Siya ay may isang malakas na personalidad, naging malayo sa buong buhay niya at hindi kailanman yumuko sa anumang puwersa. Nang makita niya ang kanyang lahi na nakaluhod sa halimaw na lahi, paanong hindi siya magagalit? Tahimik na napabuntong hininga si Daryl habang nanunood. Ang Black Tortoise King ay sumilong kay Morticia. Mas malala ang sitwasyon. Kakaharapin ng mga demonyo. Tila hindi nagsisisi si Oliver habang hinimitay ang kanyang ama. Sa halip, siya ay nasa sabik at emosyonal. Matapos alisin ang kanyang dagger, inutusan niya ang dalawa sa Black Tortoise Warriors na tulungan ang Black Tortoise King na makatayo. Pagkatapos, itinulak niya ang wheelchair sa harap ni Morticia at mayabang na sinabi, "Fiendmartyr, magaling ka, hindi kita binaygo." Ngumiti si Morticia bilang pagsang-ayon at tumango. "Mabuti, napakaganda ng ginawa mo ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang aking Tenyente General. Salamat, Fiendmartyr, iyong kamahalan." Tuwang-tuwa si Oliver at tumango, nagpapahayag ng pasasalamat. Tumingin siya sa paligid niya at sinabi sa mga masasamang general, "Mabilis na muling ayusin ang Black Tortoise Warriors at ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Kailangan nating mahanap ang Haring Puting Tigre at ang iba pang mga demonyo." "Oo, kaagad," sabay-sabay na sagot ng mga masasamang general at ang kanilang mga tinig ay yumanig sa lupa. Nagtitiwala si Morticia dahil sa paggamit ng Revelation Poison at kung susundin nila ang landas, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng White Tiger King. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay nawala ang landas nang makarating sila sa harap ng isang bundok. Siya ay nagalit at inutusan ng mga masasamang general na ipagpatuloy ang paghahanap sa paggamit ng lason ng pahayag. Biglang sumugod ang isang mabangis na hukbong mandirigma at ang pinuno ng tropa ay nagsabi kay Morticia ng, "May paggalang, Fiendmartyr, ito ang utos ni Archfiend Antigonus. Iyong kamahalan, mangyaring pamunuan ng mga tao at bumalik ngayon." Bumalat ngayon. Kumunot ang noo ni Morticia at nagtanong, sinabi ba ni Archfiend Antigonus kung tungkol saan ito? Natalo niya ang lahi ng Black Tortoise at matutupad sana niya ang kanyang misyon kung nahanap niya ang White Tiger King. Ayaw niyang bumalik. "Iyong kaimahan, mayroon kaming balita na natagpuan ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas ang innate formation," mabilis na sagot ng Fiend Race Warrior. Malaki, kumikislap ang mga mata ni Morticia sa tuwa at nawala ang inis niya. Gamit ang pamamaraan upang malutas ang innate formation, magagawa nilang masakop ang Imperial Sky Palace. Kasunod nito, ang araw na kanilang sakupin, ang buong rehiyon ng Diyos ay malapit na. Si Daryl, na nakatayo sa gilid, ay tahimik na natatakot at balisa. Paano mahahanap ni Archfiend Antigonus ang paraan upang malutas muna ang innate formation? "Maaaring bumalik muna kayong lahat. Susunod kami sa likod. Sabihin kay Archfiend Antigonus na matagumpay kung natalo ang Black Tortoise King," sabi ni Morticia sa halimaw na mandirigma ng lahi. "Oo," sagot ng halimaw na mandirigma ng lahi at mabilis na bumalik kasama ang kanyang mga kasosyo habang pinangunahan ni Morticia ang kanyang mga tao patungo sa kampo, na sinusundan ang orihinal na landas. Sa daan, si Daryl ay nasa mga pin at karayom. Sa kaibuturan niya, alam niyang kapag nakabalik na si Morticia sa kampo, maglulunsad ng pag-atake si Archfiend Antigonus sa Imperial Sky Palace. Kapag nakompromiso na ang palasyo, malapit nang bumagsak ang buong rehiyon ng Diyos. Sa oras na iyon, babaguhin ni Archfiend Antigonus ang kanyang target sa siyam na pangunahing kontinente. Hindi iyon ang resulta na inaasahan ni Daryl. Di nagtagal bago makarating sa kampo, tumakbo ang isang halimaw na general at sinabi kay Morticia, "Mahal na martir, si Archfiend Antigonus ay nasa sabik na marinig ang balita ng pagkatalo ng itim na pagong na hari." Siya ay nagbigay ng tiyak na utos na makita ang itim na pagong na hari.
Gustong makita ng kanyang kamahalan ang Black Tortoise King. Natigilan si Morticia at napasulyap sa Black Tortoise King na wala pa ring malay. Paano niya makikita si Archfiend Antigonus kung hindi siya gising? Nang makita ang nangyari, nagkaroon ng ideya si Daryl at naglakad pataas habang mahinang nagsasalita. Fiend Martyr, wala pa ring malay ang Black Tortoise King. Hayaan mo akong alagaan siya at ipapaalam ko sa kamahalan kapag nagising na siya. Habang nagsasalita siya, mukha siyang sinsero, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkalito. Kabanata 4157. Walang pinaghihinalaan, tumanggaw si Morticia, magaling hindi ka nahirapan kay Black Tortoise King. Sa kanyang mga mata, si Daryl ay may mataas na kakayahan at hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang paghila ng anumang mga trick. Tutal, nasa Fiend Race Camp sila. Gayunpaman, si Oliver, na sumusunod sa kanila, ay sumimangot. Ano ang sinusubukang gawin ni Daryl ngayon? Bakit ba siya nag-aabala sa pag-aalaga sa aking ama noong pinahiya ko siya noon? Pagtataka niya. Naisipan niyang tanungin si Daryl, ngunit nagbago ang isip niya nang nasa tabi nila si Morticia. Pagkatapos, nagmamadaling umalis si Morticia upang makita si Archfiend Antigonus pagkatapos magsalita ng ilang salita. Maya-maya pa, hindi napigilan ni Oliver na kumari pa ng takbo at malamig na sinabi kay Daryl, Daryl, tigilan mo na ako sa walang silbing pamaraan mo, ikaw kalimutan mo na, ang ampo-anti ang kaligtasan ng iyong ama. Habang nagsasalita siya, mukha siyang mabangis. Para kay Oliver, mas lumala ang sama ng loob sa pagitan nila ni Daryl at naisip niya na hinding-hindi magiging mabait si Daryl para alagaan ang Black Tortoise King. Anong tanga, naisip ni Daryl. Oliver, kahit gaano ako kasama, hindi ako magiging walang hiya gaya mo. Kung nag-aalala ka na mapahamak ko ang tatay mo, pwede kang manatili sa tabi niya, sabi niya na ayaw niyang pasayahin si Oliver. Oh, takot ka bang gawin yun? Agad namang namula ang mukha ni Oliver. Nakaramdam siya ng awkward at naiwang tulala. Iyon ay dahil tama si Daryl. Paano maglakas loob si Oliver na manatili sa tabi ng Black Tortoise King? Ang Black Tortoise King ay isang matigas na tao at si Oliver, ang kanyang anak, ay inatake siya ng wala saan. Binyantaan pa ni Oliver ang lahi ng Black Tortoise sa buhay ng Black Tortoise King. Hindi siya madaling mapapatawad ng Black Tortoise King kapag nakita niya si Oliver sa tabi niya pagkagising niya. Alam iyon ni Oliver at hindi siya nakasagot sa pangungutya ni Daryl. Fair na. Tinuya ni Daryl ang pananahimik ni Oliver at inutusan ang ilang masasamang mandirigma ng lahi na dalhin ang Black Tortoise King sa isang tent na malapit para magpahinga. Sa tent, inutusan ni Daryl ang mga Fiend Race Warriors na umalis at tahimik na umupo habang naghihintay na magising ang Black Tortoise King. Makalipas ang 10 minuto, umungol ang Black Tortoise King at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling nagising ang Black Tortoise King, galit na galit siya habang inaalala ang nangyari. Oliver, paano ko mapapanatili ang aking posisyon sa hinaharap kong alam ng buong mundo na pinagbantaan ako ng aking anak? Sabay tingin sa paligid niya at natulala. Fiend, isa pa, nakatayo sa tabi niya ang isang lalaki. Laking gulat niya nang makita niyang ang lalaki ay si Daryl. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at marahas na sinabi, Daryl, anong ginagawa mo dito? Sumuko ka ba talaga sa lahi ng Fiend? Ang Black Tortoise King ay hindi natulala. Laminggalinga siya sa paligid at alam niyang dinala siya sa kampo ng Fiend Race. Ang pagkakita kay Daryl sa tabi niya ay napatunayan din na siya ay sumuko sa Fiend Race. Naramdaman ang puot ng Black Tortoise King, huminga ng malalim si Daryl at tumawa. Iyong kamahalan, huwag kang maiita. Nagkunwari lang akong sumuko sa Fiend Race pero wala akong balak na gawin iyon. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano siya pinagtaksilan ni Oliver, kung paano siya natagpuan ni General Grunt, at kung paano siya napunta kay Morticia. Sa huli, nagkibit balikat siya at walang magawang sinibal, hindi ko akalain na mahuhulog din ang anak mo, si Oliver, sa kamay ng halimaw na lahi. At saka, mabilis niyang isinuko ang sarili kay Morticia. Tuldok panipik, matapos malaman ang katotohanan, ang Black Tortoise King ay lumuwag at napagtanto na si Daryl ay walang pagpipilian. Pagkatapos, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at galit na sinabi, Karma. Tunay nga, ito ay karma. Naging bayani ako sa buong buhay ko.
Sinong mag-aakala na mapupunta ako sa kamay ng kaiyahiyang anak na ito? Daryl, paano ang mga tao ko? Tanong niya. Binanta sila ni Oliver at sumuko sila sa Fiend Race, sabi ni Daryl, bumantong hininga. Boom! Sa sobrang galit, hinampas ng Black Tortoise King ang mesa sa kanyang harapan at bumantong hininga. Kaiyahiya ang anak ko. Salamat sa kanya, nasangkot ako sa isang salungatan sa White Tiger King. Kung alam ko ng mas maaga, gagawin ko. Hinayaan ko si Mona na patayin siya. Kabanata 4158. Pagkatapos, lumabas ng tent ang Black Tortoise King para tanungin si Oliver. Hindi alam ni Daryl ang magiging reaksyon at mabilis niyang pinigilan ang Black Tortoise King. Iyong kamahalan, huminahon ka. Huwag kumilos ng pabigla-bigla. Ito ang Fiend Race Camp at hindi ka pinapayagang gumalaw ayon sa gusto mo. Natatakot ako na ibinaba mo na bago mo pamahanap si Oliver, aniya, puno ng sinseridad at pagkabiguang boses. Habang kumikislap sa galit ang mga mata ng Black Tortoise King, napahinto siya sa mga hakbang at pinandilatan si Daryl. Pagkaraan ng halos 1 minuto, sa wakas ay huminahon ang itim na pagong na hari at sinabi, na nakakaramdam ng mali, Daryl, kamahalan, ikaw ay may pananaw sa kinabukasan. Sa palagay mo, paano ko dapat gawin ito? Siya ay pinagtaksilan ng kanyang anak at ang buong lahi ay sumuko sa halimaw na lahi. Walang sino man ang tatanggap niyan. Iyong kamahalan, pagdating namin sa camp, hiniling ni Archfiend Antigonus na makipagkita sa iyo. Mukhang excited na siya sa pagsali sa kanya ng Black Tortoise Race at yun ang dahilan kung bakit kanya pinapansin, matiag ang sabi ni Daryl na nakangiti. Nang marinig iyon, ang Black Tortoise King ay hindi lumilitaw na masaya, ngunit sa halip, siya ay mukhang problemado. Daryl, itigil mo na ang pagpapatawa sa akin. Paano kita pinagtatawanan? Mamaya, ipapaalam ko kay Morticia, the Fiend Martyr, na nagising ka na at dadalhin kanya kay Archfiend Antigonus, umiling si Daryl at seryosong sabi. Pupuntahan ko si Archfiend Antigonus. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita siya. Naging emosyonal ang Black Tortoise King at umiling-iling sa kanya na may determinadong tingin sa kanyang mukha. Sinaman niya ng tingin si Daryl. Daryl, iyong kamahalan, kung gusto mong pagbigyan ko si Archfiend Antigonus alang-alang sa kaligtasan ng lahi ng Black Tortoise, ipapayo ko sa iyo na sumuko. Napabuntong hininga si Daryl at nakaramdam ng pagkataranta. Mukhang hindi mo ako naintindihan. Hindi ko sinasadya. Pagkatapos, tumingin si Daryl sa labas para siguraduhin walang nakikinig at mahinang sinabi, kamahalan, kailangan kong makilala mo si Archfiend Antigonus. Hindi para sa iyo na sumuko, ngunit dahil may pabor akong hihilingin sa iyo. Ano ito? Nagulat si Black Tortoise King. Nag-isip si Daryl at seryosong sinabi, hindi kailanman inatake ng mga lahi na hukbo ang Imperial Sky Palace dahil ang innate formation ay nakadeploy sa paligid ng palasyo. Ngunit, si Archfiend Antigonus ay nakahanap ng paraan upang malutas ang porma sayon. Kung ang halimaw na lahi ay makapasok sa Imperial Sky Palace, ang buong makajos na rehiyon ay babagsak. Pagkatapos, hindi lamang ang lahi ng Black Tortoise ang mapapahamak, kundi pati na rin ang White Tiger, lahi, at iba pang mga demonyo. Habang nagsasalita siya, kumikislap ang kanyang mga mata sa determinasyon, hindi mo hahayaang magtagumpay si Archfiend Antigonus. Kaya dapat mo akong tulungan. Matapos marinig yun, ang Black Tiger King ay naantig. Ang sinabi ni Daryl ay medyo kritikal at bilang King of the Black Tortoise Race, hindi siya makaiwas dito. Gayunpaman, iniisip niya kung paano siya makakatulong kapag siya ay na-stranded sa kampo ng karera ng Fiend. Habang nagtataka ang Black Tortoise King, tumanggo siya. Daryl, pakiusap, sabihin mo sa akin kung anong dapat gawin. Hinding-hindi ako tatanggi, kung kaya kong tumulong. Tumanggo si Daryl at ipinaliwanag ang kanyang plano, simple lang. Kapag nakita mo si Archfiend Antigonus mamaya, kunwari sumuko ka sa kanya. Tapos, mag-isip ka ng paraan para malaman ang paraan para maresolba ang innate formation mula sa kanya. Tapos, pinilit niyang ngumiti. Noon, ginamit ako ni Archfiend Antigonus para banta ang Nine Heaven Emperor at nabigo siya. Kaya, hindi ko na makikita si Archfiend Antigonus. Kaya nasa iyo na ang lahat.
Hindi mapakali si Daryl nang malaman niyang si Archfiend Antigonus ang may paraan para maresolba ang innate formation. Alam niyang hindi siya makapasok sa tent ni Archfiend Antigonus at naiwan siyang mag-isip kung ano ang maaaring gawin ng Black Tortoise team. Sa totoo lang, dahil sumuko na ang lahi ng Black Tortoise sa Fiend race, tiyak na uunahin ni Archfiend Antigonus ang Black Tortoise team. Sa madaling salita, tanging ang Black Tortoise King lamang ang nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang paraan para malutas ang innate formation. Kapag nakuha na nila ang pamamaraan, gagawa si Daryl ng paraan para maipasa ang mensahe sa Nine Heaven Emperor, para makabuo ang Godly Region ng defense plan. Kung tutusin, walang intensyon si Daryl na tulungan ang Godly Region dahil noong ginamit siya ni Archfiend Antigonus para banta ang Nine Heaven Emperor, hindi pala inaalala ng Nine Heaven Emperor ang buhay niya at tinanggihan niya si Archfiend Antigonus. Na-disappointed si Daryl. Gayunpaman, para sa kapakanan ng mas malaking larawan, si Daryl ay walang ibang pagpipilian. Kapag nakompromiso na ang makadiyos na rehiyon, ang susunod na target ni Archfiend Antigonus ay ang Nine Mainland. Nang mga sandaling iyon, matapos marinig ang plano ni Daryl, huminga ng malalim ang Black Tortoise King at hindi na siya kumalma kahit na pagkalipas ng mahabang panahon. Kabanata 4159. Matapos ang 12 segundo, ang Black Tortoise King ay tumangala kay Daryl at tumango. Daryl, talagang isa kang makatarungan at magalang na tao. Gagawin ko ang sinasabi mo. Tuwang-tuwa si Daryl na pumayag ang Black Tortoise King at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Malaki. Magtagumpay man tayo o mabaigo. Magsusumbong ako kay Morticia ngayon. Pagkatapos, umalis siya sa tent para sabihin kay Morticia na gising na ang Black Tortoise King. Natuwa si Morticia sa balita at agad na ipinadala ang kanyang mga nasasakupan upang dalhin ang Black Tortoise King kay Archfiend Antigonus. Makalipas ang 10 minuto, umupo si Archfiend Antigonus sa gitna ng trono na may tuwid na mukha sa tent ng Fiend race. Napuno ng malakas na aura ang kapaligiran. Si Morticia at ang iba pang Fiend Martyrs ay nakatayo sa magkabilang panig sa solemneng katahimikan. Ang Black Tortoise King ay mukhang kalmado habang siya ay nakatayo sa ibaba nila, ngunit sa kaibuturan, siya ay nabigla. Malakas. Napakalakas nito. Isa, naramdaman ng masamang aura sa paligid ni Archfiend Antigonus. Ang Black Tortoise King ay nakaramdam ng pagkahilo, ngunit siya ay nagpanggap na kalmado. Pagkatapos, kumislap ang mga mata ni Archfiend Antigonus at mahinang nagsalita, "Ikaw ang haring pagong na itim." "Tama iyan," sagot ng Black Tortoise King. Bahagyang napabuntong hininga si Archfiend Antigonus at nagtanong, "Narinig ko na sumuko lang sa amin ang lahi ng itim na pagong sa banta ng iyong anak, Oliver. Ikaw naman, handa ka na bang sumuko sa akin ngayon?" Hindi malakas ang boses niya pero mabagsik. Nag-iba ang ekspresyon ng Black Tortoise King habang siya ay tinatanong at nagkunwari siyang emosyonal. Sa totoo lang, ang lahi ng Black Tortoise ay hindi kailanman yumuko sa anumang iba pang puwersa, ngunit marahil ito ay kalooban ng Diyos para sa sitwasyon ngayon. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid niya. Ngayong malakas at malupit ang lahi ng halimaw. Sigurado akong malapit ng sakupin ng lahi ng halimaw ang rehiyon ng Diyos. Kung ang lahi ng itim na pagong ay kalabanan ka, hinuhukay na lang namin ang aming mga libingan. Agad siyang lumuhad sa harap ni Archfiend Antigonus. "Ako, ang haring itim na pagong, sa pamamagitan nito ay nanunumpa, na mula ngayon, susundan ko ang kamahalan sa pamamagitan ng tubig at tatapakan ka ng apoy hanggang sa araw na ako ay mamatay." Habang nagsasalita siya, ang Black Tortoise King ay naging matatag at sinsero habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa masalimuot na emosyon. Sa totoo lang, malayo siya at mas gugustuhin pang mamatay kaysa yumuko kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, kailangan niyang ikompromiso iyon dahil sa plano ni Daryl. Nang makita ang Black Tortoise King na sumuko sa kanyang sarili, si Archfiend Antigonus ay tuwang-tuwa at humagalpak ng tawa. "Mabuti, napakahusay. Nabalitaan kong isa kang hindi ka pani-paniwalang bayani at ngayon ay nasaksihan ko na rin ito. Sa wakas, huwag kang mag-alala. Kapag namumuno ako sa makadiyos na rehiyon, aabangan ko ang lahi ng Black Tortoise." Pagkatapos, inutusan niya ang Fiend General na maghanda ng trono para sa Black Tortoise King. "Salamat, Archfiend Antigonus." Nagpasalamat ang Black Tortoise King at magalang na umupo sa trono.
Pagkatapos, tumingin si Archfiend Antigonus sa paligid at tumawa. Panipi, magsisimula na tayong buuin ang ating plano sa labanan. Naisip ko na ang paraan para maresolba ang innate formation, pero pagdating ng panahon, kailangan ko lahat ng nandito para magtulungan ng mabuti para gumana ito. Morticia, mamumuno ka sa 50,000 sundalo at sasalakayin ang kanluran. Yuda, mamumuno ka pa ng 50,000 sundalo at mamamahala sa silangan. Sa susunod na ilang minuto, nagsimulang magtalaga ng mga gawain si Archfiend Antigonus at ang bawat hakbang ay ipinaliwanag ng detalyado. Nang mapanood iyon, mukhang kalmado ang Black Tortoise King, ngunit sa kaibuturan niya ay nababalisa siya. Anong gagawin ko? Hindi ko maintindihan ng isang salita kung ano ang sinasabi ni Archfiend Antigonus kapag pinag-uusapan niya ang paraan upang malutas ang innate formation. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, naisalo lamang ng Black Tortoise King ang bawat salita ni Archfiend Antigonus at kung paano siya nag-delegate ng mga assignment sa ang 12 Fiend Martyrs. Pagkatapos, may nakita siyang sand plate sa malapit at nagningning ang kanyang mga mata. Maraming simbolo sa sand plate at sa gitna ng mga simbolong iyon ay ang Imperial Sky Palace. Nang walang karagdagang pag-iisip, mabilis na naalala ng Black Tortoise King ang mga simbolo na iyon. Samantala, habang nakikipagkita ang Black Tortoise King kay Archfiend Antigonus, si Daryl ay hindi makaupo sa tent. Ang Black Tortoise King ay walang kaalaman sa mga porma sayon. Magagawa ba niya ang misyon? Siya ay nagtaka. Pagkatapos, biglang bumukas ang kurtina ng tent at pumasok si Oliver, tinulak ang isang wheelchair na may time na tingin sa kanyang mukha. Kabanata 4160. Nang mapansin ni Daryl si Oliver ay malugod siyang binati. Anong ginagawa mo dito? Ano ang sinabi mo sa aking ama pagkatapos niyang magising? Sabi ni Oliver, dahil sa kanyang masamang ugali, hindi papayag ang Black Tortoise King na makipagkita kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap kay Daryl, nakilala niya si Archfiend Antigonus na wala sa pagkatao. Hindi sinasadya ni Oliver na tanungin si Daryl, ngunit nang salakayin niya ang Black Tortoise King, ginamit niya ito upang banta ang lahi ng Black Tortoise na sumuko sa Fiend Race. Dahil doon ay hindi mapakali si Oliver at mas lumala ang kanyang pag-aalala nang kumilos ang Black Tortoise King. Nawala sa karakter, kaya naman pinuntahan niya si Daryl para linawin ang sitwasyon. Anong tanga? Humalaklak si Daryl at sinabihan ko lang si Black Tortoise King na sumuko kay Archfiend Antigonus. Ano pa ang masasabi ko? Si Oliver ay naging isang pupi ng lahi ng halimaw. Ang plano ko sa Black Tortoise King ay sikreto, kaya bakit ko sasabihin sa kanya? Napaisip si Daryl. Hindi naniwala si Oliver kay Daryl at ninisyon. Alam na alam ko ang pagkatao ng tatay ko. Paanong madali niyang isinuko ang sarili niya kay Archfiend Antigonus? Sa tingin ko may mali sa inyo ng tatay ko. Ano? Kumunat ang noo ni Daryl at ayaw na siyang kausapin pa. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Kung gusto mo, tanungin mo ang tatay. Pagkatapos, agad siyang lumabas ng tent. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam ng hiya si Oliver matapos hindi pinansin ni Daryl at namula ang mukha. Gayunpaman, mas natiyak niya ang pagkakaroon ng isang lihim sa pagitan ni Daryl at ng Black Tortoise King. Mabilis na inipon ni Oliver ang kanyang mga iniisip at bamulong sa sarili habang pinagmamasdan si Daryl na papalayo. Kahit ano pa ang plano ninyo ng aking ama, malalaman ko at kapag ginawa ko, humanda ka para sa iyong katapusan, Daryl. Pagkatapos, itinulak niya ang wheelchair palabas ng tent. Samantala, naglakad-lakad si Daryl sa paligid ng kampo at bumalik sa tent. Pagdating niya, nakita niya ang Black Tortoise King na pabalik. Paano ba ito? Nalaman mo ba ang paraan para maresolba ang innate formation? Naiinip na tanong ni Daryl. Napakamot ng ulo ang Black Tortoise King at pilit na ngumiti. Hindi ako sigurado kung tama ang nakuha ko, ngunit kabisado ko ang lahat ng sinabi ni Archfiend Antigonus. Pagkatapos, sinabi niya kay Daryl kung paano idinetalye ni Archfiend Antigonus ang lakas ng militar ng detalyado. Sa huli, naglabas siya ng punyal at gumuhit ng sand plate sa lupa habang ipinaliwanag niya, ito ang hitsura ng sand plate sa tent. Kabisado ko silang lahat. Pagtingin sa sand plate, excited si Daryl.
Naabot niya ang pinakamataas na antas sa mga natamo ng mga pormasayon at naisip niya ang paraan upang malutas ang innate formation matapos malaman kung paano. Ipinagkatiwala ni Archfiend Antigonus ang lakas ng militar at tumingin sa Sandplate. Kasunod nito, sinabi ni Daryl sa Black Tortoise King na bantayan ang pasukan ng tent at nagsimula siyang magsulat ng sulat. Isinulat niya ang paraan upang malutas ang pagbuo ng detalyado. Pagkatapos, siya at ang Black Tortoise King ay nagpahinga habang naghihintay sila hanggang sa magdilim ang kalangitan. Ang Fiend Race Camp ay binabantayan ng husto at napakahirap na ipadala ang sulat sa siyam na Heaven Emperor. Marahil ay magkakaroon sila ng pagkakataong gawin iyon kapag nagdilim na ang langit. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagdilim ang langit. Ipinaalam ni Daryl ang Black Tortoise King at lumabas sila ng Fiend Race Camp sa dilim. Naglakad sila patungo sa Imperial Sky Palace. Habang papalapit si Daryl sa Imperial Sky Palace, naguguluhan siya sa lumabas sa harapan niya at hindi niya alam kung paano magre-react. Ang buong Imperial Sky Palace ay binabantayan ng 10,000 grand weapons at mga general na may 4 na linya ng depensa. Ang lugar ay nababantayan ng husto at hindi maarap. Makalipas ang ilang segundo, natigilan si Daryl at nagsimulang mag-alala. Tiyak na hindi siya makakapasok sa Imperial Sky Palace kapag ito ay mahigpit na binabantayan. Ang Nine Heaven Emperor ay hayagang nagpahayag na siya ay isang impersonator ni Daryl. Maaaring hindi lamang niya mabigang maipasa ang sulat sa Nine Heaven Emperor, ngunit maaalarma rin niya ang lahi ng halimaw. Habang nag-iisip siya, namamasyal lang si Daryl para maghanap ng mga pagkakataon. Biglang kumislap ang kanyang mga mata at sa hindi kalayuan, isang patrol team na binubuo ng 12 grand weapons ang naglakad patungo sa kanya. Ang pinuno ay mukhang solemna at kaakit-akit. Siya si Solar General, na minsang nakilala ni Daryl. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.